Hello mga kabiyahero. Ito, mayroon naman akong ano sa inyo sa mga baguhan din na mga hindi pa na ano ito, yung na mga baguhan na mga driver. Meron akong ano sa inyo na ito, wag niyong gagawin kasi kaya ko ito nasabi doon sa halimbawa naka-standby kami diyan sa kasi ang biyahe ko sa Manila. Naririnig ko doon sa mga driver na mga nagpapasikat paminsan doon sa mga ginagawa nila, sabihin pre-wheeling, yung mga pre-wheeling para daw makatipid sa diesel. Mga kabiyahero, alam nyo delikado yan. Kung sino man ang nag-aano niyan, wag na yung gagawin yan kasi delikado. Primero, yan bihira lang mangyari yan sa sa makina. Pag naka-freewheeling ka, kahit wala kang karga o may karga man, delikado. Kasi pag naka-freewheeling ka, tiwala ka na okay ang mo, takbo kasi wala kang karga, matulin ang takbo mo. Matulin kasi kayang-kaya naman i-stop yan ng preno kung matulin ang takbo mo. Kasi inaano mo na wala kang karga. Ang pinakadelikado dyan na mangyayari, pag umistop ang makina mo, yung tinatawag nilang airlock, nangyayari yan minsan, lalo na itong mga computerized, bigla na lang itong walang kadalahanan, kahit hihinto yan ang makina, i-stop. Kung naka-neutral ka na umistop ang makina, matulin ang takbo mo, sana wag naman mangyari. Hindi mo na mapipihit ang manibela. Hindi mo na mapipihit kahit anong gawin mo. Walang karga man o may karga. Mapihit mo paunti-unti lang yan. Kung matulin ang takbo mo na nangyari yan, siyempre kung gipit na nasa talagang kurbada. Delikado kasi ang ginagamit yan na yung nasabi nilang mga pre-wheeling. Ako simula nang magmaneho ako, hindi ko ginawa yon kahit kailan. Magtitipid ka nga sa diesel pero naninilikado ka naman. Lalo kung loaded ka. Magpe-freewheeling ka. Kahit na maiksi lang na lusong, delikado yan. Huwag niyong gagawin talaga yan. Lalo na kung loaded. Kasi pag naka-freewheeling ka, sige-sige ang preno mo. Sige-sige ang preno. Pag natsimpuhan kang medyo malayo-layo na lusong, paano na? Mag-iinit ang brake drum mo, di maglulos brake. O kung hindi naman, maanuhan mo magkambyo, mahihirapan ka rin pumasok ng kambyo na hindi mo alam ang pagbumba ng pag-double clutch na magre-revolusyon. Yung kakambyo ka lang ng natural, naaapak ka ng clutch, hindi papasok yan. Kahit anong klaseng, kahit saan dyan nakambyo. Pag nagkambyo ka, pag naka-neutral ka na gusto mong pumasok ng kambyo, umapak ka ng clutch, hindi basta-basta papasok yan pag hindi ka nagrevolusyon. Isa pa yan na basta wag kayong yung pre-wheeling kasi yung iba parang pinasisikat pa Sabi nga, ako nga sa Atimunan nga, sa Bitukang Manok, lusong ako dyan. 20 tons ang karga ko, neutral, pre-wheeling. Hindi yan, huwag nyong yan. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga driver na lalo sa mga bagong driver dyan. Kahit na lumang driver, kahit matagal ng driver, huwag kayong maging neutral. Kasi pag natsimpuhan yung naka-neutral ka, pag huminto ang makina, pag umistop ang makina, yun, hindi nyo talaga maikot ang manibela nyan. Subukan nyo. Subukan nyo para maniwala kayo. Sa kunting lusong, i-stop mo yung susi. Kung makapihit ka ng manibela, subukan nyo para makuha nyo na delikado pala ito. Yung pag-stop ng makina na tinatawag na airlock, bihirang mangyari yan, bihira. Yung simple lang ba, simpong umistop ang makina, naka-freewheeling ka, yun ang delikado, yung tinatawag na airlock. Yun ang delikado. Huwag nyong gagawin yan.
mga kabiyahero. Kasi delikado talaga yan. Ano lang, basta lalo sa lusong, mag luger na para ayos lang. Walang delikado. Maiwasan ng anumang ano dyan. Kasi yung mga kaya ko ito na napakarami akong nakikitang hindi naman sa pag-ano sa mga driver. Kasi parang yung iba kulang ng experience, lalo na kung bumiyahe dito sa yung South Road, North, yung kasi iba nang takbo sa pag mga long distance na, mayroon lusong, may ahon. Kaya ko inaano ito sa may mga driver, napakaraming driver na nasusundan ko yun, kaya ko inaano ito na pwede bang ako sa parang konting kaalaman sa mga driver. Kasi ako marami akong naging helper. Halos ilan lang ang hindi na magmaneho. Pero ang kada helper ko na natuturuan talagang siya, quality. Bago ko bitawan kasi hindi ako papayag, hindi ko inaano na yung hanggang sa makatakbo lang, malaman niya yung pagkambyo. Okay na. Hindi ako pag nagturo ako lahat itinuturo ko. Mayroon nga akong helper, ilang beses ko lang siya pinahawak ng manibela. Kwento ko lang sa pagkakambyo. Yun, ngayon nakuha na niya yung trailer driver na siya. Taga dito sa siya. Sa Alin, sa Labisaris, sa San Isidro na driver. Barangay San Isidro sa Labisaris. Yun, na siya magmaneho, talagang nakuha niya. Sabi ko, yung pag-aral ng double clutch, ng pagbumba ng double clutch, yung pagrevolusyon, sabi ko sa patag, pagpaluger, kasi kailangan talaga yon magdo-double clutch ka, ang pagkambyo mo. Yun, ngayon, okay na siya. Pasalamat siya, na naanuhan ko siya ng ganun. Mayroon nga ako driver, naging driver din, na yun, natuklasan ko na hindi tamang pag-ano niya. Yun, nasabihan ko rin. Pinakita ko sa kanya na ganito ang dapat para swabe, hindi ka masiraan. Isa pa, ang pinakamagandang rin na para tumagal ang sasakyan mo, unit mo, ingatan mo talaga ang pag-accelerate. Nagminor ka, pag bumalik ka sa accelerator, swabe ang apak, pati clutch. Suwabe, yung hindi siya dadamba, hindi siya susubsob. Yung pagbibitaw ng clutch, yun ang nyo, para tumagal ang unit nyo. Kasi napakahirap mag-ayos din. Isa pa, yung amo nyo. Yun, para mabawasan ang mga trouble. Yun lang ang ko muna. Ngayon ko naalala rin, dahil tatambay. Sige, sa susunod na lang uli.